Nagsimula ang pelikula kay Mansep, isang biyudong mag-isang nagpapalaki sa anak. Dahil hirap sa bigat ng responsibilidad, naghahanap siya ng Vietnamese na babaeng magpapanggap na ina ng bata. May pinakitang litrato ang isang agent, pero nag-aalangan ito dahil baka hindi maniwala ang anak ni Mansep. Inamin ni Mansep na kailanman ay hindi pa nakikita ng bata ang kanyang ina, ang palagi niyang pagsisinungaling ay nasa Vietnam ito at nagtatrabaho. Kahit hindi kumbinsido sa hitsura ng babae sa larawan, napilitan si Mansep na pumayag dahil ito lang ang tanging natitirang opsyon niya. Sa kanyang pag-alis, nakita ni Mansep ang isang babaeng tumatakas mula sa prostitusyon habang hinahabol ng isang lalaki. Namagitan si Mansep, at nang saktan ng lalaki ang babae, hindi siya nakapagpigil at hinedbat ito. Dumating si Madam at ipinaliwanag na may utang ang babae kaya ito hinahabol. Kalmadong sagot ni Mansep, dapat itong idaan sa pulis at hindi sa dahas. Umalis siyang nagsisisi sa gulo, bago sinundo sa sala ng anak niyang si Hina na kitang-kitang mahal na mahal niya. Sa pauwi nilang biyahe, inusisa ni Hina si Mansep tungkol sa kanyang ina. Patuloy sa pagsisinungaling si Mansep para sa ikabubuti ng anak, pinapangako na uuwi ito para makapag-aral na si Hina. Kinagabihan, kinausap ni Mansep ang utol niyang si Chansu. Ipinaliwanag niyang pakakasalan lang niya sa papel ang Vietnamese na babae para magkaroon ng legal na birth certificate si Hina gamit ang pangalan ng ina. Tinanong naman ni Chansu kung pumayag na ba talaga ang babae sa ganitong setup. Kampante si Mansep dahil babayaran niya ang babae ng 20 milyon. Nainis ang asawa ni Chansu at hindi maintindihan kung bakit hindi na lang siya maghanap ng totoong mapapangasawa. Samantala, pinapagalitan ni Madam si Mihi sa prostitution house. Naikwento ni Madam na iginagalang si Mansep sa bayan dahil sa pagiging matulungin nito kahit hirap sa pera. Na-curious si Mihi kung bakit napakabait ni Mansep sa kabila ng kanyang kahirapan, ngunit iniwasan lang ni Madam ang tanong. Kinabukasan, habang naglalabas si Mansep sa bahay kasama ang anak na si Hina at alagang baboy na si Dongsep, biglang dumating si Mihi para mag-sorry. Habang naglalaro, tinukso si Hina ng pinsan niyang sinungaling ang ama niya, pero buong tapang itong itinanggi ng bata. Nakatanggap ng tawag si Mansep na umatras na ang Vietnamese na babae. Problemado siya dahil kailangan ng papeles para sa eskwela ni Hina. Napansin ni Mihi ang kanyang pagkadismaya kaya inaliw siya nito. Sakto naman ang pag-uwi ni Hina, napagkamalan niyang nagbalik na ang kanyang ina. Sa sobrang pananabik, niyakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak, kahit pilit itong itinatanggi ni Mansep. Lalong gumulo ang sitwasyon. Inamin ni Mansep kay Chansu na napagkamalang ina ni Hina si Mihi. Habang umatras naman ang babayaran niyang Vietnamese. Duda si Mansep sa intensyon ni Mihi, pero para kay Chansu, baka ito na ang swerteng kailangan nila. Pag-uwi ni Mansep, nakita niyang tulag si Hina sa bisig ni Mihi. Dahil sa nangyayari, nagpa siya si Mansep na magtapat. Sinabi niyang kanselado na ang orihinal na plano at dahil naniniwala ang anak na si Mihi ang kanyang ina, nakiusap siyang pansamantalang gampanan ni Mihi ang papel na ito. Tumanggi agad si Mihi dahil na-offend siya. Pero nang maalala ang kanyang mga utang, napilitan siyang pumayag kapalit ng 20 milyon. Dahil dito, malaya na siya sa takot. Kinabukasan, excited na si Hina sa pag-uwi ng kanyang ina. Pero bago makaalis si Mihi, hiningan muna ni Madam si Mansep ng dagdag na 1 milyong won. Para sa kaligayahan ng anak, binayaran ito ni Mansep at pinirmahan ng papeles para tuluyang mapalaya si Mihi. Habang nag-iimpake, binalak ni Mihi na tumakas pero naabala siya ni Hina. Dahil wala nang magawa, sumama siya kina Mansep ng labag sa loob. Pagdating sa bahay, pilit na ipinakilala ni Mansep si Mihi sa kanyang mga ninuno, pero mas lalo lang itong nainis sa kakaibang itsura ng mga litrato sa dingding. Para pagtakpan ng iritasyon ni Mihi, idinahilan na lang ni Mansep kay Hina na pagod ang kanyang ina. Nanatili namang masaya si Hina at walang kaduda-dudang humanga kay Mihi. Nang gabing iyon, nakatulog ng mahimbing si Mihi, pero paggising niya ay tinangka niyang tumakas muli. Nahuli siya ni Mansep sa pinto, pero idinahilan ng lalaki na gigisingin lang siya para kumain. Inalok ni Mansep ang marriage form para pirmahan, at kahit pilit na nagpapaliban si Mihi para makatakas, napilitan siyang sagutan ito. Habang nagsusulat, napansin ni Mansep sa impormasyon ni Mihi na 27 taong gulang lang pala ito at wala ng pamilya.
Doon naintindihan ni Mansep na mag-isa lang pala sa buhay si Mihi matapos iwan sa ampunan noong sanggol pa. Nainis si Mihi sa mga tanong ni Mansep at binalaan itong huwag ng mag-usisa. Pumayag lang siya sa plano dahil wala siyang pamilya at pareho silang makikinabang dito. Iniwan niyang tulala si Mansep habang pinoproseso ang pagkatao ng babaeng dinala niya sa kanyang buhay. Umalis si Mansep para sa isang pagtitipon at iniwan si Mihi. Ipinaliwanag niya kay Chanso na hindi mahiyain ang babae, sadyang naiirita lang ito sa kanya kaya mas mabuting hayaan na lang itong magpahinga. Naiwang mag-isa si Mihi na nagtataka kung bakit may pera si Mansep sa kabila ng pagiging simple nito. Binalak niyang magnakaw bago tumakas, pero habang kumikilos, biglang lumuwag ang benda sa kanyang binti. Eksaktong bumalik sina Mansep at Hina kaya nahuli si Mihi. Agad siyang tumanggi na nagnakaw siya. Pero dahil walang mali siya si Mansep, hindi niya naisip ang pagnanakaw. Sa halip, napansin niya ang sugat sa binti ni Mihi at inakalang naghahanap lang ito ng gamot. Nakaramdam si Mihi ng hiya nang gamutin ni Mansep ang kanyang sugat. Kinabukasan, tinabihan siya ni Hina at humiling na hawakan ang kanyang dibdib sa kuryosidad. Pumayag si Mihi at nagsabing huwag niyang pipisilin. Gayunpaman, pinisil ito ni Hina sa tuwa. Kumaripas ng takbo ang bata para ibalita sa ama kung gaano kalambot ang dibdib ng kanyang ina. Habang naiwang hiyang-hiya si Mihi. Pagkakain, ipinagmalaki ni Hina sa kaibigan ang tirentas na gawa ni Mihi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mihi ang init ng isang tunay na pamilya. Habang nasa farm si Mansep, nag-iwan ito ng sulat at mapa para kay Mihi. Libre siyang kumain ng prutas o bumili ng merienda sa tindahan gamit ang iniwang pera. Sinundan ni Mihi ang mapa at doon niya natagpuan si Hina. Sinalubong si Mihi ng matanda sa tindahan ng may mga papuri. Pauwi, dagsa ang mga magsasakang nagbigay sa kanila ng libreng sili, pusit, at pakwan bilang pagtanggap sa kanya. Buong pagmamalaking sumunod si Hina habang unang beses naramdaman ni Mihi ang kabutihan ng komunidad. Pag-uwi, nagulat si Mansep sa dami ng dala nilang regalo mula sa mga kapitbahay. Lahat ng makasalubong nila ay nag-abot ng regalo, mula ani hanggang maliliit na gamit. Dahil dito, natanong ni Mihi ang sarili kung naniniwala ba talaga ang mga taga-nayon na siya ang ina ni Hina, lalo't panay ang papuri nila sa kanyang ganda. Ipinaliwanag ni Mansep na walang sino man sa nayon ang nakakita sa totoong ina ni Hina. Kaya walang makakakilala sa kanya. Natigilan si Mihi sa narinig. Kinabukasan, napansin ni Mihi ang gulo-gulong buhok ni Mansep kaya pinaupo niya ito para ayusin. Ilang taon na ang nakalipas simula noong huling mapalapit si Mansep sa isang babae, kaya nang hawakan ni Mihi ang kanyang buhok, nang inag ang buong katawan niya sa kaba. Matapos ang gupit, nagpahiwatig si Mihi na hihiramin ng motor para pumunta sa bayan, pero iminungkahi ni Mansep na sumama silang lahat para sa isang family outing. Tuwang-tuwa si Hina, habang unti-unti namang napapalapit si Mihi sa ganitong buhay. Sa bayan, malugod silang ibinili ni Mansep ng mga gusto nila habang nakamasid lang ito ng may ngiti. Tinapos nila ang araw sa pagkain ng ice cream at juice, habang ninanamnam ang simpleng kaligayahan bilang pamilya. Sa malapit, nakita sila ni Madam at hindi nito matanggap ang positibong pagbabago ni Mihi. Nang dumating si Chanyang para kamustahin ang mga alaga niyang babae, imbes na sumagot ay biglang ibinunyag ni Madam na ang babaeng kasama ni Mansep ay dating nagtatrabaho sa kanyang bahay aliwan. Pinagalitan agad ni Chanyang si Madam at sinabihang mag-ingat sa pananalita, dahil imposible para sa asawa ni Mansep ang pumasok sa ganoong trabaho. Hindi nakaimik si Madam sa narinig. Samantala, nang makakita si Hina ng mga bata ay lalong naging sabik siyang mag-kinder. Hinila niya ang ama para hanapin ang paaralan. Inamin ni Mansep na hindi niya alam kung nasaan ang mga ito, pero kampanteng sinabi ni Hina na siguradong alam ng kanyang ina ang lahat. Sa kalaunan, nakatulog din si Hina pagkatapos ng mahabang pag-iikot. Kapwa nakaramdam ng bigat sa dibdib sina Mansep at Mihi, nag-aalala si Mansep na baka hindi niya maibigay ang lahat ng kailangan ng anak. Habang si Mihi naman ay tahimik na nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod. Bago umalis si Mansep para mag-overtime sa pig farm dahil may manganganak na baboy, sinubukan ni Mihi na pag-usapan ang pag-aaral ni Hina. Pero malumanay siyang pinatigil ni Mansep, na tila ayaw munang harapin ang usapin. Natatakot si Mansep na lalo lang ma-stress si Mihi sa usaping iyon. Pagkaalis niya,
nakita ni Mihi ang marriage registration form sa isang drawer. Doon niya na-realize na hindi pa pala ito pinasa ni Mansep dahil wala pa ang kanyang pirma. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng mas matinding emosyon kay Mihi kaysa sa inaasahan niya. Hindi nagtagal, bumisita si Chanyang at nagpakilalang pinsan ni Mansep. Agad siyang nagbitiw ng mapanghusgang salita na akala niya ay maharot si Mihi. Pero mukha lang itong ordinaryo. Dinagdag pa niya na alam niyang dating nagtatrabaho sa bahay aliwan si Mihi. Nanahimik si Mihi, pero gumuho ang kanyang loob dahil sa pag-aakalang ipinagkanulo ni Mansep ang kanyang sikreto matapos itong mangako. Umuwi si Mansep ng gabing iyon na lasing na lasing. Habang susuri-suray sa daan, wala sa sarili siyang namimitas ng mga bulaklak habang gulong-gulo ang isip. Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung ano ang dapat niyang gawin at hanggang kailan niya kayang itago ang tunay niyang nararamdaman. Ano man ang kanyang nakaraan, nakikita na ni Mansep ang kagandahan at kabutihan ni Mihi. Pagdating sa bahay, sinubukan niyang tawagin si Mihi para kausapin. Dahil di ito sumasagot, inakala niyang mahimbing na ang tulog nito. Sa gitna ng kanyang kalasingan, bumuhos ang lahat ng emosyong kinikimkim ni Mansep. Paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin sa sarili, habang inaamin na anuman ang nakaraan ni Mihi sa bar, isa itong babaeng karapat-dapat sa respeto at may pusong mahal na mahal ng kanyang anak. Nagpasalamat pa siya sa pagiging torpe, dahil natatakot siyang kung naging mas agresibo siya ay baka nakagawa siya ng masama sa isang taong kasing buti at kasing ganda ni Mihi. Ang hindi alam ni Mansep ay gising si Mihi at naririnig ang lahat ng sinasabi niya. Tahimik siyang nakaupo habang kumikirot ang puso sa tindi ng kalituhan. Hindi niya malaman kung dapat ba siyang manatili o tuluyan ng lumayo. Kinaumagahan, nataranta si Hina dahil nilalagnat si Mihi. Habang bumibili ng gamot si Mansep, si Hina naman ang nag-alaga sa ina ng buong pagmamahal. Binasahan niya ito ng kwento tungkol sa isang inang ibon na pinoprotektahan ang kanyang anak, na naging dahilan ng paghagulgol ni Mihi. Alam ni Mihi na hindi siya maaaring manatili sa tabi ni Hina habang buhay, kaya kahit anong pag-alo ng bata, hindi tumitigil ang kanyang pag-iyak. Sa bayan, nakita ni Chanyang ang gamot at inakalang si Hina ang may sakit. Nang sabihin ni Mansep na para ito kay Mihi, nagulat si Chanyang dahil malakas pa ito kahapon nang kumprontahin niya tungkol sa pagiging prosti. Doon napagtanto ni Mansep na diniretso ni Chanyang si Mihi. Sa tindi ng galit, nakatikim si Chanyang ng isang suntok bago siya nagmadaling umuwi ng bahay. Pagkarating ni Mansep, sinabi ni Hina na wala na sa silid ang kanyang ina. Nataranta siyang lumabas para maghanap at buti na lang ay hindi pa ito nakakalayo. Agad niyang ipinaliwanag na si Madam ang nagsumbong kay Chanyang tungkol sa nakaraan ni Mihi. Nagsusumamo siyang huwag itong ma-misinterpret, pero tumanggi si Mihi na maniwala at tinawag siyang sinungaling. Para sa kanya, naging miserable ang buhay niya at tanggap na niyang wala ng halaga ang kanyang hinaharap. Lalong gumulo ang kanyang mundo nang dumating si Mansep sa kanyang buhay. Pati ang kanyang puso at isipan ay nagulo na rin. Sinabi pa ni Mihi na bago siya makarinig ng masakit na salita mula kay Chanyang ay tunay siyang nagmamalasakit kay Hina at handa na ring tanggapin si Mansep. Nang marinig ito, nadurog ang puso ni Mansep. Tahimik niyang tinanong si Mihi kung tinitingnan ba niya siya bilang taong ililigaw siya ng landas, o ang siyang magsisilbing gabay upang muli siyang makauwi. Simple lang ang tanong, pero hindi siya nakaimik. Ang tanging nasabi niya na lang ay gusto na niyang umalis. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay nagtanong na si Hina, bakit hindi tumatawag ang kanyang ina at bakit ito umalis bago pa man ang enrollment. Malumanay siyang sinagot ni Mansep na bumalik muna ang kanyang ina sa Vietnam para magtrabaho. Humingi rin ng paumanhin si Mansep dahil hindi pa niya nagagawang i-enroll ang anak. Nang gabing iyon, sa isang drugstore, nakatayo si Mihi sa isang pasilyo at nakakita ng batang umiiyak habang binabasa ang parehong kwento na binasa sa kanya ni Hina, ang tungkol sa inang ibon. Kumirat ang kanyang puso kaya malumanay niyang nilapitan ang bata para sabihing hindi mamamatay ang inang ibon at kalaunan ay masayang mamumuhay kasama ang kanyang anak. Doon lalong naramdaman kung gaano nakasing sabik ni Mihi na makita si Hina. Samantala sa bahay, ayaw ni Hina na magpagupit ng kuko dahil natatakot siyang mawala ang nail paint na inilagay ng kanyang ina. Habang tinutulungan ni Mansep ang bata na maghanda sa pagligo, aksidente niyang muling nahanap ang marriage form. Sa pagkakataong ito, may napansin si Mansep na hindi niya nakita noon, nakapirma na si Mihi.
Hindi lang iyon, itinama rin niya ang kanyang tunay na edad na 32. Biglang nagliwanag ang lahat kay Mansep. Hindi lang pirma sa papel ang gusto ni Mihi, gusto niya ng tunay na kasal at buhay kasama sila. Labis na nanghina at napuno ng pagsisisi si Mansep sa natuklasan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Mansep ng tunay na kagalakan. Kinabukasan, punong-puno ng determinasyon niyang tinawagan ang kanyang abogado. Doon nabunyag ang isang malaking sikreto, si Mansep ay isa palang napakayamang lalaki na piniling mamuhay ng simple. Nang maayos na ang lahat, humantong din sila ni Mihi sa kanilang kasal, na kapwa may mga ngiting bakas ang tunay na kaligayahan.